Mag-ingat guys 'no, kasi ito yung babala, na mag-ingat kayo maaari kayong mabiktima ng mga, panloloko, mga kapiksi at saka, eto guys puwedeng paulit-ulit na kayong niloloko or baka maloko na naman ulit kayo. So kung meron kayong history na naloko na kayo dati, maaaring maloko ulit kayo, okey? O kaya naman kung paulit-ulit kayo niloloko, yung paulit-ulit na niloloko guys applicable yun, feeling ko applicable yun sa mga mag-jowa 'no. Kung red flag yung person mo, paulit-ulit na nagsisinungaling, paulit-ulit na nanloloko, paulit-ulit na nambababae or Hello guys, hello Virgo, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is full moon kapalaran para ngayong May to June para sa Virgo, Sun, Moon, Rising sign and Venus. Ito yung ating second full moon guys ngayong June kasi yung first full moon natin ay nung June, May 1. Tapos yung ngayon naman ay May 31, mga kapiksi. And then yung susunod na full moon natin ay sa June 29. So, ang reading na to ay para sa period na yan. And ang pamagat ng ating full moon ay strawberry moon mga kapiksi. So, ito yung ating moon message guys, a personal issue reaches resolution. So, ibig sabihin nito guys, mare-resolve yung mga issues nyo, yung mga problema nyo sa buhay, dadating din yung mga solusyon dyan. Basta magdasal lang kayo and kumilos lang kayo, mga kapiksi, magiging ma-okay din ang lahat para sa inyo guys. Yung mga solusyon guys, dumadating yan sa mga tao na naghahanap ng solusyon. Kapag hindi naman kayo naghahanap ng solusyon at nakafocus kayo sa problema lang, problema talaga yung ma-experience nyo, mga kapiksi, okay? So, wag kayong mag-alala guys, dadating din yung mga solusyon para sa inyo. At ito guys, no, attune to the moon, it may be best to move towards what you want in a sideways manner. So, minsan guys, pag dire-diretso yung ating, kumbaga, daan, no, papunta sa ating mga pangarap, minsan may mga blocks, may mga balakid, na hindi natin, ma-overcome, 'di ba? Puwede kayong mag-sideways, ibig sabihin liko-liko kayo, baka mag-iba kayo ng direksyon, mag-iba kayo ng strategy, 'yun yung ibig sabihin nun guys, no? Liko kayo sa kaliwa, liko kayo sa kanan, parang ano lang guys, 'pag nagbibiyahe kayo, 'di ba, imagine ninyo traffic yung daan. Ta's nagmamadali kayo, may hinahabol kayo, so maghahanap kayo ng alternatibong ruta, 'di ba? Maghahanap kayo ng shortcut, maghahanap kayo ng mga iskinita, ganyan. Gano'n din sa buhay guys. So kapagka hindi niyo na-a-achieve yung mga goals niyo, yung mga desires niyo, dun sa path na tinatahak niyo, hanap kayo ng ibang direksyon and maaaring nandun yung mga solusyon mga kapiksi. Meditate to soothe heightened emotions. Kung masyadong mataas yung tension nyo sa buhay nyo ngayon, guys, mag-meditate kayo para kumalma kayo. Dito sa channel natin guys, meron tayong Tagalog guided meditation para mawala ang stress and anxiety. Okay? So, para kumalma kayo, mga kapiksi. Okay? Don't be clingy and stop sulking. So, wag kayong magreklamo. Iwasan nyo yung magreklamo sa buhay guys. Napaka-negative. Kung alam niyo lang guys kung gaano ka-negative sa buhay yung pagrereklamo, no? Hindi niyo na siya dapat talaga ginagawa kasi the more na nagrereklamo kayo, the more na na-experience niyo lang yung kanigahan, guys. So, dapat tigil niyo na yung pagrereklamo. Alright? Okay, so comment down below, Virgo, if feeling niyo naka-resonate sa inyo yan. So, ito naman yung sa love message or love advice para sa inyo, Virgo. Kung ano lang yung maka-resonate guys. Huwag umiyak bagkus ay magdasal. It's okay to cry mga kapiksi, lalo na kung sobrang grabe or sobrang lala ng nangyayari sa relationship nyo. Pero huwag niyong kalimutan magdasal. O kaya kung umiiyak kayo, or kung nagdadasal kayo, umiyak kayo habang nagdadasal kayo para mailabas nyo yung mga sama ng loob nyo. Mas madali kayong survive or makaka-move on kapag gaganon mga kapiksi. Eto naman guys, idaan sa mahinahon na pag-uusap. Huwag palaging galit. Kung meron kayong issue ng person nyo, kailangan mag-usap kayo ng mahinahon mga kapiksi. Kasi kung puro pasigaw, puro paggalit yung pag-uusap nyo, abay wala talagang
maso-solve yan. Baka lalo lang kayo mag-away, lalo lang maghiwalay. Pero pagka mahinahon kayo nag-uusap, no, doon minsan nare-resolve yung mga issues nyo kapag walang tension, okay? Mas lalo kasi kayong nagkakaintindihan, guys. Eto na nga sinabi ko kanina, wag puro reklamo, bagkus ay mag-appreciate. Ganun din, applicable din sa relasyon, guys. Hindi lang sa buhay, no? Pati sa relationship, applicable yan. Wag kayong magreklamo. Um, yung mga negative na nakikita nyo sa person nyo, the more na nagrereklamo kayo, the more na lumalakas yan. Kasi always remember, guys, whatever you focus on manifests. Kung ano yung pino-focus nyo sa buhay nyo, yun yung nagma-manifest, mga kapiksi. Positive man yan or negative. So, syempre, the more na nakafocus kayo sa negative, lalo nyo siyang binibigyan ng energy, lalo siyang nagma-manifest, guys. Okay? So, imbis na tingnan nyo yung mga pangit na ugali ng person nyo, babaero, sugarol, tamad, ano pa ba, lasenggo, whatever. Kahit anong, yung mga ayaw nyo sa person nyo, sinungaling, palaging late, ano pa ba? Mabaho, hindi naliligo. Ginawa nyo yan eh, di ba? So, kung ginawa nyo yan, ibig sabihin may magandang nakita kayo sa kanila. So, yung magandang nakita nyo sa kanila, yun yung titigan nyo, mga kapiksi. Okay? Alright. So, comment down below, Virgo, if naka-resonate kayo dyan. Shuffle natin ko. Hanapin natin yung energy ng Virgo at saka yung energy ng Moon. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party, at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex or vice versa. Sa mga interested, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte, guys, meron tayong money shaker jar. Ito yun, mga kapixie. Super liit na bote, pero super effective, super powerful. Inaalog to, guys. At saka ito, no? So, ito yung ating WhatsApp number. Chat nyo lang ako dyan, mga kapixie. So, sa WhatsApp lang kayo mag-chat, guys. Huwag kayong mag-text or call dyan sa number na yan kasi hindi ko chine-check yung SIM na yon. Dapat sa WhatsApp kayo nagte-text, nagme-message. So, Virgo, kayo ay represent ng King of Pens. Ito yung ating moon energy. Meron ditong presence ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Mag-ingat, guys, no? Kasi ito yung babala na mag-ingat kayo, maaari kayong mabiktima ng mga panloloko, mga kapiksi. At saka, eto, guys, pwedeng paulit-ulit na kayong niloloko or baka maloko na naman ulit kayo. So, kung meron kayong history na naloko na kayo dati, maaaring maloko ulit kayo. Okay? O kaya naman, kung paulit-ulit kayo niloloko, yung paulit-ulit na niloloko, guys, applicable yun. Feeling ko applicable yun sa mga magjowa, no? Kung red flag yung person mo, paulit-ulit na nagsisinungaling, paulit-ulit na nanloloko, paulit-ulit na nang bababae or nag-cheat sa inyo, guys, no? So, pwedeng ganun, mga kapiksi. So, syempre, guys, you tolerate what you deserve. Kung tinotolerate nyo na ganun sila, malamang paulit-ulitin talaga nila yon. Pero kung bigyan mo ng ultimatum, di ba? Edi magtigil sila. Kung ayaw nila, iwanan kayo, abay, edi ni pabor yun sa inyo kasi nawalan kayo ng sakit ng ulo, mga kapiksi. So, don't settle for those type of person, guys. Okay? Alright. And sa positive naman, ito, guys, no, bibigyan kayo ng chance. Ito yung mga chance ng mga bagong opportunities, no? Itong mga bagong opportunities na to, more on investment at saka business, guys, or something na parang self na pang sarili mo na susubukan mo on your own, no? Hindi siya trabaho, something na in-explore mo sa sarili mo.
Yeah, so nakikita natin na may mga opportunities kayo sa ganun guys and may chance na umasenso kayo, no? May chance na umasenso, may chance na umangat kayo dahil dito sa mga bagong opportunities na to na i-explore mo. So make sure, maganda ito guys kung sabayan nyo ng plano, gawan nyo ng plano, ng strategy, di ba? And syempre yung effort, kailangan yon. And talagang magbibigay ito ng positive change sa buhay mo. Baka dahil dito, kaya magbago yung buhay mo, maging maganda yung takbo guys. Okay? So, explore nyo yung mga options na yan, yung mga opportunities na yan, mga possibilities, mga kapiksi. So, what else? Ito guys, maaring may may magbalik naman, bumalik pagdating sa relationship. Ito guys, feeling ko may magsusorry sa inyo sa relationship, mga ex-person ito guys, and masyadong malambot yung puso nyo, no? Maaring, lalo na kung mga nagpapabalik kayo guys, kasi ito naman guys, nararamdaman natin yung sincerity nitong person na to. Medyo sincere siya, pero at saka kayo, malambot yung puso nyo. Hindi ko alam kung it's right to say na madali kayong mauto. Pero malambot yung puso niya. So, baka mahal niyo pa itong person na to. And maaaring makipag-reconcile siya, makipagbalikan. So, applicable to doon sa mga may ex, mga na-ghosted. As long as pwede pa guys, no? Kung pwede pa, why not? I mean, parehas kayong single, parehas kayong hindi committed, okay lang. Pero pagka may sabit na guys, wag niyo nang ituloy kasi masakit lang yan sa ulo. Wag na kayong gumawa ng sakit sa ulo, mga kapiksing. Alright? Okay, and yung iba sa inyo guys, parang nagdadalawang isip kayo, gusto nyong lumipat pero parang ayaw nyo rin. So hindi pa kayo desidido. Ito sa trabaho ito guys. Sa trabaho, parang gusto nyong lumipat ng workplace, gusto nyo mag-apply sa iba pero hindi pa kayo desidido. Pero kino-consider nyo na yung ganong option, mga kapiksi. Kumbaga iniisip nyo na, ano kaya mag-resign ako? Ano kaya lumipat ako dito? Ganyan. Naghahanap kayo, no? Pwedeng naghahanap kayo ng mga available na opening, ganyan. Pero hindi pa rin kayo desidido. So, pag-isipan nyo munang mabuti guys kung ano yung ipagpapalit nyo, di ba? At saka yung pupuntahan nyo, kailangan din kayo, review kayo sa market. Mga kapiksi. Usually guys, malalaman nyo naman yung culture ng company sa mga forums, diba, sa mga community. Pwede kayo mag-search doon. Pero minsan hindi rin reliable. Syempre dapat nandun ka, ma-experience mo kung okay ba talaga yung company or hindi. Okay? So yeah, comment down below. Excuse me. Sorry. Comment down below guys if naka-resonate kayo and lahat ng mga magaganda dito, itong mga bagong opportunities, itong mga reconciliation, itong pag-angat sa buhay, pag-asenso. Yan, i-mind nyo sa comment section guys and comment down below if naka-resonate kayo. For more tarot readings, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Panoorin nyo itong video natin guys about money shaker jars. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.